tinutuluyan ni Biancy. So, ang pagkakaalam ko po ay may hindi talagang magandang nangyari. Ayun sabi ng kapatid. Sa boarding house? Pinanakot sa boarding house? Ano? Ninakawan si ate mo? Magkano nakuha? 90. Ay, hala. Grabe. So, nandun pala si nanay mo, ay si mama mo? Saka si papa mo? So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po. Guys, grabe naman, kakatapos lang po ng episode 71 ng EDC na napakasaya, sobrang saya. At ito nga, may nangyari namang hindi maganda ngayon kay Viancy guys. At ito ay napanood ko lang po dun sa sa live, pag-live ni Kalingap Edu nung kagabi po nung isang gabi. Guys, mismo yung mga viewers mismo sa mga viewers pa nalaman ni Kalingap Edu na si Viancy po pala ay nanakawan ng pera. May nagnakaw po ng pera niya na worth 9,000 yata yun guys. Doon sa kanyang boarding house dahil naka-OJT nga po si Viancy ngayon. And today, Friday, ngayon matatapos na rin po yung kanyang OJT. At yun na nga, biglang napasugod nga daw po yung mga magulang ni ni Viancy guys. So, panoorin po natin at samahan po ninyo ako. Napakaigsi lang po nito guys. And huwag po natin kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Erda Vlogs, Kalingap Rab, and Ma'am Jackie. So yun, tuloy! Tinutuluyan ni Biancy. So yan guys, dahil sa panonood ko nga po sa live ni Kalingap Edu, ay doon din nalaman ni Kalingap Edu mismo mula sa mga viewers niya na nanakawan si Biancy. At nasabi pa nga dito ni Kalingap Edu, naku mga marites talaga kayo. Wala nga akong kalam-alam, sabi pa ni Kalingap Edu, saan ba nalaman ng mga viewers? Yung bala, nalaman ng mga viewers yan guys, doon sa video naman na galing kay kay Red Zane, kay Hari ng Budong, guys. So ito panoorin natin yung maiksing video galing kay Kalingap Red Zane. So yan. Ang pagkakaalam ko po ay may hindi talagang magandang nangyari. Ayun sabi ng kapatid. Sa boarding house? Pinanakot sa boarding house? Ano? Ninakawan si ate mo? Magkano nakuha? 90. Ay, hala. Grabe. So, nandun pala si nanay mo, ay si mama mo? Saka si papa mo? So yun guys, grabe, 9,000. Naku, parang napapadalas po yata nawawalan ng pera si Viancy guys. Parang kung di ako nagkakamali, parang sa Hong Kong ay parang nawalan din yata siya doon. Parang nadukutan yata, At ngayon naman dito sa kanyang boarding house. Grabe guys, kailangan siguro ni Viancy ngayon ay talagang hindi magdadala ng ganon kalalaking amount po At kung meron siyang ATM diyan yun na lang muna, yung mga sapat-sapat lang na na allowance niya. Kaya yun, lagay niya sa kanyang GCash. At yun naman din po ang uso po ngayon, At ito guys ay panoorin naman po natin kung ano yung talagang reaction ni dito ni Kalingap Edu dahil parang meron din siyang pwedeng pagsuspetsahan dahil ito pakinggan po natin yung kwento dahil imposible nga daw na may outsider na makapasok doon sa boarding house na yon kasi napaka-safety. So, Nakawan siya sa apartment. Paano niya naman nalalaman yung mga ganyang balita? Ako nga walang alam Eds, parang hindi safe. Hindi ko po alam, Ang nagnakaw siguro doon, doon din palagay ko lang. Taga doon lang din yung saan na yun. pwede, na taga doon lang din guys. Wala tayong, wala tayong tinuturo kung sino man. Pero, kagaya nga po ng, na hindi basta-basta
nakakapasok ang outsider doon. So tuloy natin guys. Kasi po ang ganito, ang ano yun ni Beyonce, ano po yun, medyo mahirap makapasok doon sa ano ni Beyonce sa apartment, no? Kasi third floor yun. Baba is ano, tindahan. Second floor is anuhan, lutuan. Third floor yung boarding nila. Nung nag-try ako magpasok doon, di ako pinapasok sa taas. Ayun. Kasi may harang, may mga ano, may mga crew. So, possible. May ano yun, mayroong gate pa doon sa taas may pintuan pa. Hindi ka basta-basta makakadiretso sa taas kung hindi wala kang access. So yun guys, no, tama yung sinabi ni Kalingap Edu. Grabe, siya nga hindi pinapasok doon Although kilala naman siya na ano ni Viancy po ano. So ang ibig sabihin ay hindi pwedeng makapasok basta-basta ang mga outsider. So may posibilidad na taga doon lang din. Kumbaga inside job po yung nangyari guys. So pakinggan po natin kung sino yung mga pwedeng pagsuspetsahan po ni Kalingap Edu. Si Bolang kumuha doon is isang member ng ano nila, may-ari or doon nagtatrabaho. Yun po yun. Pwedeng kasamahan or something. So yun guys, narinig po natin yung kanyang ano, yung kanyang pwedeng pagsuspetsahan or naisip niya na pwedeng mangyari or pwedeng kumuha dun sa pera ni Viancy kasi nga hindi nga pwede ang outsider dun. So sino pa, di ba guys? Pero mahirap pa rin magturo hanggat hindi po natin napapatunayan. So yun, grabe. Kumbaga na-experience naman pala ni Kalingap Edu na pumunta ron at talagang hindi siya pinapasok. Kasi puro girls yata yun guys, no? And kung sakali naman po na hindi yung mga crew doon, yung mga kagaya na sabi ni Kalingap Edu, pag wala kang access, hindi ka makakapasok. So, ibig sabihin po, ang may access lang po doon is yung may-ari, yung mga tauhan niya, and yung mga ibang boarders din na kasamahan po ni, ni Viancy. Yun lang. Grabe, ano? So, yun lang. Hindi ko nga po makontak si Viancy ngayon. Uy, kawawa naman. Kawawa nga po, no? Sana okay lang siya. So yun guys, at yun, habang nagbablog siya, no? Nagbablog si Kalingap Edu ay siguro kinontak niya kagad, sinubukan niya kagad kontakin si Viancy dahil nga sa nalaman niya sa kanyang mga viewers sa nangyari ay sabi ni Papa Eds na hindi niya makontak si Viancy. Pero guys, nagpunta naman daw kaagad yung mga parents ni Viancy doon sa boarding house, no? And sige, sabihin na natin na walan siya ng pera. Okay na rin doon. Okay na rin. Siguro, wag lang po siya yung masaktan or may gawing hindi maganda sa kanya, no? Mas mahalaga po yun, guys, kaysa doon sa pera. Ang pera kasi napapalitan yun. Kasi naman yung pagkatao po ni Viancy. And hoping, maraming nga nagsabi na ilipat na lang si Viancy na ibang boarding house. Pero today is Friday, tapos na rin po yung kanyang OJT, kaya hindi na rin po siguro siya magtatagal sa boarding house na yan. So yun guys, kung meron po kayong alam, pa-comment naman po dito kasi hanggang doon lang po yung aking kaalaman guys. So yan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa maiksing update na ito. And God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload, Batang LU. So babae pansamantala po. Babae. Cause I don't give a fuck what you say.